Stanley Chi, will you drink coffee with me? Hi guys! I'm now here with Sir Stanley Chi here at BGC! Ooh! Yeah! Tell us something about yourself. Ilang taong ka na? Kailan ang birthday mo? Ilan kayo magkakapatid? Taga saan ka? Birthday, remember nung pumutok lahat ng issues about me? It's my birthday. July 5, 1993 ako. I'm 24 years old right now. I was born and raised in Malabon City. I'm an illegitimate child. Anak ako sa labas. And since birth, I was adopted legally by my grandparents. At sila ang nagpalaki sa akin. About me, I'm more on an introvert guy. Ambivert siguro. Kasi I'm becoming extrovert kapag kailangan. Kasi required ng negosyo. Ano ba mga negosyo mo para malaman namin? Kasi feeling namin CEO ka, napakayaman mo. Talagang mahirap ka maabot. Honestly, I'm more on hedge funding lang. So, I have a boss in Hong Kong and then this is a Chinese investor na ako nagmamanage ng fund yan. I tend to allocate it to different ventures. And one is the vet coffee business and then real estate projects and then any other dealings or projects na pwedeng pondohan. And I'm getting portion of the pie kung magkano kikitain mula dun sa pera ng boss ko. So, I'm the CEO of Guangxikian Group. So, basically, Guangxikian Group is a business group. It's a more on informal organization by different high-profile businessmen who owns their own companies. They are high-profile investors from different countries and they tend to pull certain investments or certain funds na pinapasok sa isang hedge fund pool, and that particular hedge fund pool is I'm the one allocating it and calling the shots. That's why I'm the, they call it self-proclaimed, people call it a self-proclaimed Chief Executive Officer of the Guangxikian Group. Nung medyo tinanggihan ka ni Erich, ang niyaya mo naman si Daniel Matsunaga, magtsaa. Bakit naman siya ang niyaya mo? My goodness, it's just for fun. It's a joke na lang for the sake na lang na i-release ko lang yung sakit. The media even pick it up and naging article pa siya and all. Ano nagagawin mo doon sa billboard na pinatayo mo sa Murayta? Wala na akong magawa sa billboard kasi it's under a contract, under a 1-month contract. Bigyan mo nga kami ng ballpark figure kung medyo magkano na nagastos mo doon sa billboard. Rough estimate hindi ito yung eksaktong ginastos niya. More than $5,000. Seryosong tanong to. Sino ba nag-design ng billboard na yan? Ang daming magagandang design na billboard. Bakit ganun ang ginawa mo? Hindi ka ba napapangitan dun sa design na ginawa ng artist? Sa concept, the idea itself, ako yun. If the layout, kung kikriticize yung layout, syempre yung artist ang dapat criticize. Pero kung yung concept itself, the idea itself, walang ibang dapat siyan kundi ako. Siningil ka ba? Coffee lang din. Coffee lang. Ilan na ba naging girlfriend mo sa buong buhay mo? No comment. Fling? No comment. MU? No comment. Crush? So in short, lahat marami. So I don't wanna comment on that. Sabi nila, medyo creepy daw yung ginawa mo, medyo stalkerish. Inobjectify mo raw yung girl dun sa billboard. Anong comment mo rito? Nung una, hindi ko siya ma-realize. Pero when the comments na nagbasa na ako ng mga comments and other posts about it, I realized na mali ako. Honestly, the intentions is hindi ganun. Pero nung nangyari na, effects na, doon ko lang na-realize. The intentions talaga is not about, it's not creepiness, it's not obsession. It's just more on admiration, my personal admiration towards Erich. Ano ba nasa bucket list mo? Marami. Sobrang dami. And it's more on traveling and going to different places. Sa isang biyahe mo, nangyari, pumunta ka sa isang bansa, magkano nagagastos mo ron? Honestly, magastos ako. Pero I always travel alone. Pag naikot mo na lahat ng bansa sa buong mundo, ano na yung gagawin mo? I don't know. Honestly, I just wanna be happy. So, Sian, anong mga natutunan mo sa lahat ng mga nangyaring ito? First and foremost, hindi na ako magpapatayo ng billboard. Second, I will pronounce Siam as Dam, the way it is. And lastly, hindi na ako babalik ng Cambodia. Pag magdidiskarte ka, ayaw mo magpatayo ng monumento ng crush mo? Siguro ako pa pwede kasi ever since martir na martir ako sa mga past relationships and past admirations ko. Building, nakapagpatayo ka na ba ng building? No, pero sa village subdivisions. Mahilig ka magpatayo ng kahit ano no? Mahilig ako sa grand gestures pero lessons learned, hindi na maulit pa. Pagka may mga love guru, okay lang na papakilala ko sa kanila next time para bigyan ka ng payo sa pagliligaw, okay lang. Thank you Maraming salamat Mr. Sian Gasa. Thank you for guesting sa Stand on the Street. Anong mapapayo mo sa mga lalaking hindi naman kasing yaman mo? Miss, kilala mo siya? Sian Gaza. Okay. Pag niyaya ka niya magkape, papayag ka ba? Yeah.